You know, morning guys. Kumam na ako coffee dun sa number. Hindi ko lang makakain ako ng coffee. Pero, kailangan kumain ng konti para busog na sa biyahe. Okay, tayo tayo. So, meron tayo. Walang kamatayan. And syempre, rice. Sa Facebook rin. Kahit tayo may tayo energy. Diba? Yun yun. Tayo. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, wherever we go. Each side is out, memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. Sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. Okay guys, we're heading out this morning. Nice review on this Model Highway 17. Really, sobrang bait ng yung receptionist si Mr. Zoran. Hindi siya na-videoan. Ayawi. So, yeah, yung early in the morning, pinapainit lang natin sa road para condition siya. Magpapagas tayo ng konti. So, Highway 17. Pero feeling ko, mga stop ng trackers. Pero feeling ko okay naman siya. So, siguro mamaya na ako sila magpapagas. Marami naman tayo dadaanan na gas. So, Highway 17. Yan. Hotel. Malamig. So this is it, Pansit. This is day 2 of this travel vlog and everything. Oh, iba nga natutulog sa ano na lang. Sakyan na lang. Diba? Pwede kaya. Pwede mo kaya yun. Yeah guys, pasensya sa mga kuha ko, hindi pa ako ma-expert. Magpapaturo pa tayo kay Macaron, kay the master vlogger, Ron TV. Please subscribe to Ron TV. Yan. Okay, we're heading out. There you go guys. So guys, ang gas natin is medyo malabo. Pagkit. Gas natin is isang weight lang yung nawala or something na na-consume natin. So, okay, no, check engine and everything. Papainit lang tayo yung temperature natin, papainit lang natin yan. Tapos, grabe yung gamit ko. Dami, para akong pinalayas. Alam niyo? Para akong pinalayas. O yan, o. Eh, gumagamit tayo mga tricks eh. Yung dual camera. So yun guys, so yan dashcam natin. Sana makuha tayo dito ng maganda mga kuha. So ililipat ko dito yan para makita natin yung mga scenery. Napagkala ko bumaba yan. So yun guys, let's head out. Travel day 2. Okay. You know guys, so we're heading out na. Thank you Wawa for the good experience. Tingnan nyo, ang ganda ng umaga. Ay araw, napakainan. Sobrang ganda. Sobrang ganda. And this is the climate this morning, 2 degrees. Like I said, they were animals, so hindi na tayo dyan. So guys, see you later, alligator. Yun guys, update. So 3 hours na lang, malapit na tayo. And guys, delikado dito. Hindi naman delikado, pero ang daming pulis. Ang dami ko nakasalubong ng pulis. Alam mo yun? Tapos bigla, naka-ano ko yung 100. Tapos 90 lang kasi dito. So ginawa ko. Yun guys, nakakuha tayo ng gas dito sa ESO. Good. Pero medyo mahal. 181. Good na yun. Kasi mawalan tayo. Okay, we're heading out na. So guys, just an update. So, maganda yung daan. Napaka-smooth. Wala masyadong lumadaan siya. Napakaganda ng weather. Napakaganda ng umaga. Sobra. Yun nga lang, medyo worried ako kasi 414 kilometer yung reserve gas ko. Yung gas ko talaga ngayon. So, dapat may makuha tayong gas. Makita tayong gas station around 300 something kilometer. So, para hindi tayo makapos. Pero dito parang wala akong nakikita. So, hopefully another 200 kilometer meron na akong makita dito. Yun lang, medyo worried lang tayo sa gas din naman. Okay pa naman siya, pero meron naman ako sa gas tank. Ayun, okay naman siya. Hindi pa nagagalaw. Well, sana nga
may makita tayong gas station bago tayo mangalahati or something na lumabas na sa kalahati yung yung kailangan nating gas. So yun ganda panalo, sangka pa doon. Yun, pag lumalampas ka, umiingay ka. Pag yung yellow lane na yan, ingay ka. So parang siya, warning sa mga naantok, sa mga antukin. So guys, I'll update you soon once na nakita tayo ng gas station dito sa daan. Pero sabi sa akin ni Asyong, siyempre nagtatanong tayo kay Asyong kasi dinaanan ni Asyong to na marami every 300 km. So yun, chill lang tayo, 95 km per hour. Chill morning, 5 degree. Ganda ng weather, sobra. So guys, samahan nyo ako mag-travel. This is my travel day too. Thank you. So guys, naka-dual cam kasi ako. So yun nga, daming pulis kanina. Akala ko pulis yung yung kasilubong ko, kaya pinatay ko. So yun, ang daming pulis dito. So ito nga yung medyo delikado sa mga nakatago sila Ang aga pa 8:13 pa lang Biglang may lumitaw sa may bridge. Tapos pagtingin ko, wala naman tong liguan. Yung big sabi nakatago siya doon. Parang may siya may sinundan siya. So yun nga guys, yung mga travel dito medyo ingat lang kasi nga may mga pulis. Tapos yun nga, nasa 100 ako, tapos nag 95 ako kasi nga may nakasalubong ako. Tapos ayun, nag 90, actually 90 lang dito so nag 91 lang ako, 92. So yun, ingat guys, malapit na tayo sa patutunguhan. Ito na. So medyo dito up and down hill, up down hill, up down hill, up down hill. Yun, chill lang tayo. Ang ganda ng music natin. Ano ba, medyo mainit na, uminit na ngayon medyo mainit na ngayon Kanina medyo ma-chilly, malamig ng konti, mga 5 degree. Ngayon 10 degree, medyo nag-warm na siya. Yun guys, update you later on. So guys, bigyan ko ng update. 2 hours something na lang. So guys, tingnan nyo, ganda ng scenery. Up and down siya, tapos ma-curve and everything. Ayan siya, maraming pulis. May mga pulis na ako na madaming masalubong. So truckers, ayun tayo, mga truckers dyan. Magka naman, shout out. Lakas ang hangin pag truckers. So yan, ang beauty ng Actually, nasa pa lang tayo patawid pa lang tayo ng border ng Ontario. Ontario pa rin to. Grabing laki ng Ontario. So Ontario pa rin tayo guys. After Thunder Bay, doon na tayo cross ng Ontario. Yun yung kumbaga, yun yung Saskatchewan. After Thunder Bay. Ito actually, ang Thunder Bay is Ontario pa rin. Alam ko diba? Tama ba? So yun guys, ganda. Meron tayo. Okay guys, update. So 2 hours, malapit na tayo sa Thunder Bay. Huminto lang ako doon, sandali umingi ako. Pero okay naman yung gas natin, kaya we don't have any problem. 518 na kilometer. So nasa 200 something na lang kilometer. 212 kilometer na lang yung Thunder Bay. So malaki tayo reserve natin. So kanina hindi ako makapag-vlog kasi ang daming pulis. Sa likod ko, 2 pulis. So 90 dito, so nag 90 lang ako. Buti na lang, nag 2 lane dito, tapos may passing lane. So lumampas sila. O di ba? Ayos. Kumbaga, hindi naman nagmamadali sila, hindi mauna na sila. So yun guys, gusto ko lang sabihin yung from Sudbury, hindi nagwawa ako, di ba? So yun, walang problema yun, yung road na dadaanan papunta doon is good, walang problema. Ang medyo challenging at medyo mahirap is yung from itong Wawa to Thunder Bay. Medyo nakakatakot yung daan. Medyo bulubundungin na kasi. So rocky road din siya. Okay yung daan, walang problema. Medyo nakakatakot lang kasi medyo yung pag mataas na siya tapos may altitude siya, yung parang nasa plano kayo masakit sa tenga, tsaka yung pababa talagang parang nabibingi ka na kung parang ganun style. Pero yun nga, challenging siya, medyo nakakatakot siya. Iniisip ko naman ba next year sila Joyce. So iniisip ko magreplano lang sila Tala, sila Kaden, sila Mama sa. So para walang hassle. Kasi pagdating sa mga bata mahirap din kasi may mga 3 hours, 4 hours, maximum 5 hours straight na drive na hindi mo kumbaga
Yun guys, oh, yun yung dadaanan. So napakahirap din sa mga bata na mag-drive na nakasama sila 5 hours straight. Tapos minsan talagang mahirap din kasi minsan talagang kailangan huminto. Minsan talaga walang banyo, wala talagang makikita ang restaurant or gas station. Kaya mahirap sa mga bata. In-advise ko magplano lang sila, pag-iulan natin yan. Kasi naman nagsasabi lang sila dito. Hindi pa sila para sa akin. Kung malaki na siguro si Tala at madali na siyang yung sabihan or something na meron siyang kahit madali naman yung mindset sa kanila sa kanya na ito ganyan na kailangan nating taste until we get the place na pwede tayo magpano. Mahirap sa mga bata, nakakaawa sa mga bata magkaganyan. Kaya inisip ko, dalawa na lang kami ni Joyce magsasalita na mag-road trip para kahit paano masanay din siya sa road trip, vroom. So salitan kami, at least may pahinga, di ba? Kumbaga may pahinga yung bawat isa sa amin. So guys, ganda yung lugar, sobra. Pero challenging yung travel, lalo na doon sa kanina, yung mataas, tapos bababa. Tapos medyo up and down, parang bito ko naman papuntang Baguio side. Ayun. So 1 hour and a half na lang tayo, malapit na tayo sa Thunder Bay. So ito nga guys, ganito yung style ng dadaanan. Yan, itong village na to, Winnipeg Street to. Itong village na to, tingnan nyo, ang liit lang nito, sobrang maliit lang siya. Parang dinaanan mo lang siya. Tapos yan, puro motel siya. Puro motel, tapos may mga gas station na maliliit. Yun, okay naman siya, kaso nga lang siyempre, napakalayo niya sa mga KBS lang, o sa mga pang food travelers lang. So 203 km, malapit na tayo sa Thunder Bay. Okay guys, Debis. So guys, ito yung sinasabi ko, medyo delikado siya, pababa siya. Tingnan yung gear ko, nasa L siya, L. So tingnan nyo, yung engine yung nag-a-adjust dito sa pabulusok na to. So medyo nakakatakot talaga. Tingnan mo naman yan, bubulusok ko talaga dyan kung maulan tsaka snowy season. Yan, tingnan nyo, nakatapak lang ako sa gas, binibigyan ko lang siya ng konti, 60 lang, actually 70 to si 60 lang ako. Pero tingnan nyo yan guys, may constructions din dito. So yan, pabulusok pababa yan. So yung L na yan, napakalaking bagay yan. Yung L na yan, ayan yung nagbibigay sa iyo ng comfort at saka support dito sa brake and everything. Kasi siya yung nag-a-adjust, yung engine yung nag-a-adjust dun sa speed and everything, dun sa pababa at saka paakyat. So para hindi siya mahirapan at saka hindi masira ang brake pads mo and everything, yun ang gamit ng yan ang gamit ng yan ang gamit nitong na to, L na yan, yung gear. Tapos yun guys, merong yung papaba tayo, yun na nga talagang sobrang careful tayo, sobrang mag-ingat tayo. May Honda RAM4 na pula na biglang kumat sa akin, nabagalan siya and everything. Tingnan nyo yung sign, no passing, kasi tingnan mo double lane yan, double lane yan, no passing yan. Tsaka pababang yun, careful ka, diba? Kasi nga pababa siya, tapos may construction, tapos na-curve pa siya, hindi siya nakapaghintay. So kakadsana siya nung una, nag-attempt siya. Alam mo, muntik na siya madisgrasya. Yun. Kasi nangyari, may pasalubong na truck na for construction, pasalubong sa kanya. Mamadali siya, madidisgrasya ka. Yung mga reckless talaga na tao, alam mo yun. Sorry, medyo magalaw. Reckless talaga yan. Kaya ewan ko sa kanya. Kaya sobrang ingat tayo guys. Hindi lang tayo sa sa road, yung sa mga kasabay natin, mga nagmamadali na ewan. Malate ka na, huwag ka lang madisgrasya. Yun. Buti pa yung tatlong nasa likod ko, okay siya. Pero yung Honda na yun, nagmamadali. No passing Tapos biglang kumat siya. Nasa kanya. Ganda dito guys, Nasa bridge na tayo. Circle K Fuel Day is back? Yep, on Thursday, May 16th, 4 to 7 p.m. Guys, nandito tayo sa Thunder Bay after 5 hours and a half. Kain muna tayo, pahinga ng konti
Siyempre Tim Hortons, pinakamadaling hanapin. Accessible. Medyo ulan. Sana wag. After nito, diretso na ako ng Winnipeg. Okay, see you later. So guys, return tayo. Titik tayo ng tire tsaka mga nuts. Kasi may, ano ba tayo, 7 hours drive. So, let's check this one. Check tayo. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever ulan na, it leads, we'll happily go. Each Kahapon, light, tingnan nyo naman kung gaano key, this adventure. hazy and everything. Ulan On na. this road, every scene's a Medyo maingat tayo tsaka delikado. May mga nagmamadali pa rin sa sasakyan. Alam niyo, hindi nyo may iwasan. Mga ganun, kalma lang kayo. Kalma, ano lang, doon lang tayo sa maximum speed. Kaya maximum madali. So 90 lang dito, naka 90 lang tayo. Tsaka medyo madulas eh. Kaya talagang On this road, every scene's a delight. Sunrise, starlight, day to night. Nature's canvas O yan, unfolding ganyan so sa grand. ulan ngayon. Journey, we're living unplanned. Sana hindi na siya lumala yung ulan na ganito. Sana ganito lang siya tapos na agad. Kasi medyo delikado siya. So guys, nandito tayo sa Drayden. Malapit na to sa Winnipeg. 3 hours away. May mga Pilipino din dito. Tapos tinanong ko kung ilan sila dito. Sasampu pa lang sila dito. Okay, medyo maulan. Pero okay naman siya. Pahinga lang tayo, stretch ng konti. Para hindi tayo bulikatin. And then, ihi na rin. 3 hours to go. Okay. Okay guys, update. Malapit na tayo. 2 hours na lang, Winnipeg na. So ito yung daan. Medyo na siya. Ito, may mga loop tsaka curve. Okay naman, chill lang. Wala na yung masyadong matataas tsaka masyadong matarik. Medyo ano na lang to, panahid na lang. So 2 hours na lang, Winnipeg na. Thank you Lord. Thank you Rogue. Update ko kayo mamaya. Doon na lang siguro papa umaga. Let's see. Okay. Okay guys, update tayo. 1 hour something na lang tayo sa Winnipeg. Yun nga lang, may aksidente dito. You know. So madedelay pa tayo dyan. Sana hindi ganun katagal yung hihintayin natin. So update ko kayo later guys. So guys, yung aksidente. Truck yun. Dito tayo sa Winnipeg. Winnipeg Jollibee. So medyo mahaba-haba yung drive natin mula kanina tsaka maulan. So ngayon nandito tayo pero nag-review ako sa mga motel dito. Medyo
Mura nga siya pero hindi maganda. So magta-try ako sa 1 hour going to Westgate Inn. Tingnan natin. Mukhang okay doon yung maganda yung review. Pero ngayon, kain muna tayong Jollibee. So guys, update tayo. Andito na ako sa motel dito sa papuntang Prince Albert. At saka entry Manitoba, something like that. 1 hour away from Winnipeg. So nag-decide na ako dito na ako mag-drive pa ako ng 1 hour and 30 minutes kasi sa Winnipeg medyo mura siya pero hindi mag-review ng mga motel doon. Mga bed bugs tapos medyo maraming lasing and everything. Winnipeg, ano ba yung experience ko dyan? Yung daan, hindi maganda. Kasi, hindi maganda yung daan nun nila kasi matagtag tapos yung expressway parang 401 siya. Tapos bigla na lang or something na merong sign na may stoplight ahead. Parang kakaiba sa akin yun. Nakakatakot siya. Lalo pag gabi. Medyo madilim and everything. Pero pinush ko kasi hanggang dito. So, imbis na 8 hours, 7 hours na lang yung aking mabiyahin ng Prince Albert. So guys, ito review tayo ng motel. Okay naman siya. So it's $89.85 plus tax, $99. One bed, meron siyang yan. Meron siyang fridge, meron siyang importante, meron tayong microwave para bukas sa umaga. Then, ang banyo. Nasa nang yun. Malinis ang banyo. That's good. Good enough. Maganda siya. Kasi maliligo ko dyan. Change ako sa bukas. Overall, maganda naman siya. Okay siya. So guys, good night. Day 2 our travel vlog. I'll update you soon tomorrow guys. Good night.